Hindi natibag si Matibag. Ito ang paniwala ng House Prosecution Team sa pagsalang ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag at humarap sa mga tanong ng depensa sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang mga naging kaganapan ibabalita live ni Arnold Herrera. Arnold. Muling sinubukan ng depensa at ng Senator Judges na tibagin ang mga testimonya ni NBI Director Attorney Melvin Matibag para sa ikalawang bahagi ng cross-examination. Pero si Matibag naninindigang walang double standards at totoong nagpapatuloy ang banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Go ahead, Arnold Herrera. Hanggang sa nagpapatuloy na banta sa Pangulo na kinumpirma mismo ng NBI. Sa pagpapatuloy na kanyang cross-examination kahapon, kinwestiyon ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan ang hindi umunapata na pagdato ng ahensya sa mga umunay banta sa buhay ni Duterte kumpara sa buhay ng Pangulo. The threat to the President and all other high government officials like the Senate President, the Chief Justice, the Speaker of the House, or any other officers is a threat to the national security and threat to public safety. All right, very well. Now, did you create a special task force to investigate on the threats to the life of VP Sara? There was none to my recollection. Dito inilutang ni Binluan kung posible nga bang sampahan ng panibagong impeachment complaint ang vice sa oras na matapos ng investigasyon ng NBI. Are you saying that once you reach your findings, because we're all waiting for that, you will? Is it correct to say that you will file another impeachment case against VP Sara? The betrayal of public trust was already been consummated when she publicly admitted, there is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. Sinubukan ding himayin ng depensa ang naunang pahayag ni Matibag tungkol sa aniyay kinetic force na naging basya ng continuing threat sa Pangulo na tila nag-iwan ng maikling panaisipan. So hindi porkit laban sa o tutol sa gobyerno o sa partikular na opisyal ng gobyerno, ay ito na yung binabanggit yung kinetic kahapon. Tama po, Your Honor. Counsel may proceed. All right. My question is this. Is this kinetic force still active today or has it stopped? Malinaw po, may mga pangyayari pa rin po. And should we really stop this kinetic force or just allow it until 2028? Hindi ko po, pakiulit po. Anyway, I'll withdraw that question. Just move on to a different question. Kinwestiyon din ni Binluan kung bakit hindi umano gumawa ng paraan ng NBI para ma-verify mismo ni Arturo Rascañas ang kanyang affidavit na ginamit ng prosekusyon upang itahi ang mga testimonya ni Matibag. So, without verification, you decided to believe the contents of the document that you obtained? Again, ibabalik ko po ron sa 5 nating factors. Isinama lamang namin po ito, isa dun sa mga factors na sinasabi po natin, yung pattern of violence na tinatawag. Pumalag naman si Matibag nang sinabi ni Binluan na taken out of context ng prosekusyon ang video evidence laban sa vice. Ayon sa direktor, hindi ito grave threat, pero isa ito sa mga naging konsiderasyon ng NBI investigation. Sa interjection ng impeachment court, kinompronta ni Senator Judge Robin Padilla ang pabago-bagong testimonya ni Rascañas noong 2016. Patunay umano na sinungaling o hindi mapapagkatiwalaan ng hindi nito notaryadong affidavit. Pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Hindi na po ito si Rascañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Sinubukan naman tumbukin ni Padilla ang kasaysayan ni Matibag bilang political backer na sumuporta sa kandidatura ng ilang mga politiko noon, gaya ni Mar Rojas. Bagya namang nagkaroon ng komosyon sa impeachment court nang biglang magmungkay si Padilla na kung pwede raw ay wag naman sanang maging one-sided ang prosekusyon. Bagay na umani ng reaksyon sa buong prosecution panel.
Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo a- po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong. Samantala sa press conference naman ng prosecution, nilinaw ni Lead Prosecutor Jervil Luis Flor at Prosecutor Attorney Lorna Capuna na normal lang na panigan ng prosecution ang kanilang kaso gaya ng pagkiling ng depensa sa kanilang kliyente na si VP Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arnold Herrera.